Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 406, pumunta sa Tianling Palace. Sumo, naglakas loob kang pumasok sa aking Heavenly Spirit Palace na may kasamang brat. Mukhang nauto ka na. Sa pagtingin kina Xingju at Elder Sumo, na lumitaw sa bulwagan, si Sumeng ay nagpabeya sa kanyang pagbabantay. Dahil sa katotohanang itinago ni Xingju ang kanyang aura, hindi matukoy ni Sumeng ang antas ng lakas ni Xingju, at hindi rin niya maramdaman kung si Xingju ay mula sa Heavenly Spirit Clan. Gayunpaman, nang makita niya si Elder Sumo, ipinalagay niya na si Xingju ay mula sa Heavenly Spirit Clan at isang junior lamang. Kung wala ang pagpapakain ng Spiritual Dissolving Water, ang paglaki ng Heavenly Spirit Clan ay magiging mas mabagal. Kaya naman, nahulaan niya na si Xingju ay hindi masyadong makapangyarihan, kaya binitawan niya ang kanyang pagbabantay. Ang pangunahing kalaban niya ay si Elder Sumo pa rin. Gayunpaman, walang tulong si Sumo sa kanyang mga spiritual beast, kaya tiwala si Sumeng na kaya niyang talunin siya. Elder Sumo, iyon ba ang spiritual dissolving water sa pool? Ngunit sa sandaling ito, tumingin si Xingju sa pool sa kailaliman ng bulwagan at tuluyang binaliwala ang mga salita ni Sumeng. Munting kaibigan na si Xingju, iyan ang espiritual na natutunaw na tubig ng aking Heavenly Spirit Clan. Nakangiting sagot ni Elder Sumo nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Oo, Elder Sumo, ipaubaya sa akin ang natitira. Tumiti si Xingju at naglakad patungo sa pool ng spiritual dissolving water. Sa ilang kadahilanan, ang matapang na pagkilos ni Xingju ay nagulat sa Heavenly Spirit Clan, ngunit hindi sila nang ahas na pigilan siya. Anong nakatayo pa kayo dyan? Bilisan mo at ibaba mo na siya. Nang makita na ang kanyang mga nasasakupan ay napakawalang silbi, si Sumeng ay nagalit at umungal ng baliw. Oo. Sa utos ni Sumeng, ang Heavenly Spirit Clan ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at sinimulang salakayin si Xingju gamit ang kanilang mga spiritual beast. Napakalaki ng palasyong ito. Mayroong higit sa 1,000 gwardya sa palasyo. Sa pagpapakain ng soul-dissolving water, ang kanilang lakas ay halatang mas malakas kaysa sa mga miyembro ng Heavenly Spirits Clan sa kampo. Gayunpaman, sila ay nasa antas lamang ng Combat Emperor. Tulad ng sinabi ni Elder Sumo, dahil sa panloob na digmaan ng Heavenly Spirits Clan, wala na ang mga nangungunang eksperto ng Heavenly Spirits Clan. Sa loob lamang ng ilang taon, gaano man kalaki ang nabuo ng Heavenly Spirits Clan, imposible para sa kanila na maging masyadong makapangyarihan. Munting kaibigan Xingju, ipaubaya ko sa iyo si Sumeng. Ipaubaya mo sa akin ang mga bantay. Nang makitang halos 1,000 mga bantay ng Heavenly Spirit Clan ang malapit ng sasalakayin si Xingju, hindi maiwasang magbago ang mukha ni Elder Sumo. Pagkatapos, naghanda siyang tulungan si Xingju na labanan ang pag-atake ng mga gwardya na iyon. Elder Sumo, nasabi ko na, ipaubaya mo sa akin ang iba. Manood ka na lang. Gayunpaman, nang malapit ng kumilos si Elder Sumo, na may pag-iisip mula sa punishment due, isang walang hanggan na presyon ang nailabas. Tulad ng isang walang anyo na bagyo, ito ay tumawid sa bulwagan. Sa sandaling ito, ang libong gwardya ay nawalan ng kontrol sa kanilang mga katawan, at hindi makagalaw kahit kalahating hakbang. Napakalakas ng aura na ito. Sa pagtingin kay Xingju, na hindi man lang ginalaw ang kanyang kamay at pinigilan ang libo-libong combat emperor sa pamamagitan lamang ng kanyang panggigipit, maging ang makaranasang Elder Sumo ay nagulat. Pero maya-maya lang, sumili ang isang excited na ngiti sa mukha niyang may edad na. Iyon ay dahil sa sandaling ito, ang kanyang mga pag-aalala ay ganap na nawala. Alam niya na sa lakas ni Xingju, kahit si Sumeng ay hindi katapat para sa kanya. Ikaw, sino ka ba talaga? Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagtulong sa hukbong rebelde na salakayin ng aking Heavenly Spirit Clan? Si Sumeng ay hindi isang tanga. Nararamdaman niya kung gaano kalakas ang aura na ibinubuga ni Xingju. Higit pa rito, napansin din niya na ang aura ni Xingju ay ganap na naiiba sa Heavenly Spirit Clan. Nangangahulugan nito na si Xingju ay hindi mula sa Heavenly Spirit Clan. Kaya naman, natakot siya sa sandaling ito. Ikaw ang rebeldeng hukbo ng Heavenly Spirit Clan, tama? Gusto mo bang malaman ang kahihinatnan ng pagtataksil sa Heavenly Spirit Clan? Ipapaalam ko sa iyo ngayon din. Flame Dragon Bullet. Ang palad ni Xingju ay biglang bumaril habang ang isang kumpol ng maliliit na apoy ay mabilis na kumalat, na agad na naging isang napakalaking dragon na apoy. Habang umaalingaw ang apoy na dragon, bumubulusok ang mga spark sa lahat ng direksyon habang umaalingaw ang mga alon ng dragon sa buong bulwagan. Ang lakas na nasa loob nito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat sa bulwagan. Ikaw, huwag kang maglakas loob na tingnan ako. Firecloud Spiritual Beast, hayaan itong maranasan ng iyas. Nang makitang sinadya ni Xingju na gawin siyang kaaway at gumamit pa ng isang pamatay na hakbang, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Sumeng. Sa isang dagandong, isang figure ang lumabas mula sa likod ng malaking trono. Ito ay isang espiritual na hayop na may katawan ng isang leopardo, ngunit tila ito ay nabuo mula sa mga ulap ng apoy. Matapos lumitaw ang spiritual beast, ito ay pumailang lang sa langit at lumipad ng diretso patungo sa fire dragon na pinakawalan ng punishment art. Higit pa rito, ang katawan nito, na parang langgam kumpara sa Fire Dragon, ay lumawak sa napakabilis na bilis, na agad na naging kasing laki ng Fire Dragon.
Higit pa rito, ang aura na ibinubuga nito ay mas malakas kaysa sa Fire Dragon, dahil nagtataglay ito ng lakas ng isang tunay na Combat Emperor. Boom! Ang apoy na dragon at ang apoy na ulap ay nagsanib at ang apoy na dragon ay agad na natalo. Kahit na napakalakas ng Flame Dragon Bullet ni Xingju, isa pa rin itong profound rank martial skill. Ito ay natural na hindi katugma para sa isang Combat Emperor. Firecloud Spiritual Beast, kainin ng batang ito na hindi alam ang kanyang lugar. Nang makitang madaling natalo ng Firecloud Spiritual Beast ang pag-atake ni Xingju, agad na naging puno ng sigla si Sume. Hindi lamang siya, ang mga gwardya na pinipigilan ni Xingju ay napuno din ng pananabik. Kahit na malayo sila sa pagiging katapat ni Xingju, kung matatalo ng kanilang Panginoong Patriarch si Xingju, maliligtas ang kanilang buhay. Ruwa. Ang Firecloud Spiritual Beast ay nagpakawalan ng dagandong habang ito ay sumusugod patungo sa punishment execution. Bagamat hindi ito gumamit ng anumang kahangahangang martial skills, ang lakas nito ay malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng ilang martial skills. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa ito. Munting kaibigan Xingju, mag-ingat. Ang katawan ng Firecloud Spiritual Beast na iyon ay napakatigas. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Elder Sumo ay lubos na nagbago. Napagtanto niya na ang lakas ng Firecloud Spiritual Beast ay tila mas malakas kaysa dati. Dahil dalubhasa si Suming sa mga espiritual na hayop, ang Firecloud Spiritual Beast ang pinakamalakas na galaw ni Sume. Sumobra ka sa sarili mo. Gayunpaman, kahit na ang lakas na ipinakita ng Firecloud Spiritual Beast ay nakakabighani na, si Xingju ay nakaramdam pa rin ng panghahamak dito. Ang sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang bumuo ng isang mapanuksong ngiti. Purple Gold War Spirit, lumabas ka. Oh, sinamahan ng isang nakakabinging pagsabog, isang lilang liwanag ang lumabas mula sa Purple Gold War Spirit ni Xingju. Ito ay ang artifact spirit ng Purple Gold War Spirit. Ito ay ang Purple Gold War Spirit ng Purple Gold Eagle noong nakaraan. Bang! Matapos lumitaw ang Purple Gold War Spirit, mabilis na lumawak ang katawan nito. Sa isang iglap lang, ang katawan nito ay mas malaki kaysa sa Firecloud Spiritual Beast. Kasabay nito, ang Purple Gold War Spirit ay naikuyom ang mga kamao nito at binasag ang mga ito sa Firecloud Spiritual Beast. Ruwa. Hindi lamang mabilis ang Purple Gold War Spirit, ngunit ang pag-atake nito ay walang katulad din na walang awa. Bago pa makapag-react ang Firecloud Spiritual Beast, walang awa na itong tinamaan. Sa mahinang sigaw ng sakit, bumagsak ito sa lupa. Bang! Dahil sa malakas na puwersa, ang Firecloud Spiritual Beast ay agad na lumikha ng malalim na bunganga sa lupa. Hindi mabilang na mga bitak ang kumalat sa sahig ng bulwagan at ang aura ng Firecloud Spiritual Beast ay hamina din ng husto. Ang biglaang tanawin sa harap ng kanilang mga mata ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ng lahat ng naruroon. Lahat sila ay tulala at nawalan ng gagawin. Maging ang kanilang paghinga ay naging nagmamadali, at ang kanilang mga puso ay ganap na napuno ng takot. Isang strike. Isang strike lang ay sapat na para talunin ang Firecloud Spiritual Beast. Napakalakas na artifact spirit. Munting kaibigan Xingju, anong uri ng kapangyarihan ang taglay mo? Sa sandaling ito, tinitingnan ng Purple Gold War Spirit na nakatayo sa gitna ng bulwagan, maging ang mukha ni Elder Sumo ay napuno ng pagtataka. Ngunit hindi nagtagal, tumingin siya kay Xingju ng may malalim na tingin. Iyon ay dahil alam niya na pagkatapos pumirma ang artifact spirit ng isang kontrata sa amo nito, ang lakas nito ay matutukoy sa lakas ng master. Ngayon na ang Purple Gold War Spirit ay nagpakita ng ganoong lakas, malinaw na ipinakita nito kung gaano kalakas si Xingju. Bukod sa lahat, ang pinaka-nagulat ay ang Panginoon ng Firecloud Spiritual Beast, si Sume. Sa sandaling ito, ang lalaking ito na nakaupo sa trono at nag-enjoy sa sayaw ng mga dilag, hindi inakala ng lalaking kumokontrol sa Heavenly Spirit Clan na siya ay nasa ganoong delikadong sitwasyon. Patayin siya. Ngunit nang si Sumeng ay napuno ng takot, biglang umalangaw ang mahinang boses ni Xingju. Halos kasabay ng boses ni Xingju, ang pag-atake ng Purple Gold War Spirit ay sumabog na kay Sume. Buzz! Isang lilang tinangang kumislap. Hindi lamang ito maganda, ngunit naglalaman din ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Kung wala ang proteksyon ng Spiritual Beast, si Sumeng ay walang kakayahan na umiwas sa pag-ataking ito. Boom! Kasabay ng isang malakas na tunog, isang malakas na alon ng enerhiya ang mabilis na lumabas. Lumipad sa langit ang malalaking piraso ng durog na bato. Ang sinumang nahuli sa energy ripple ay maaaring namatay o nasugatan. Nang mawala ang energy ripple na pumatay ng halos 100 tao mula sa Heavenly Spirit Clan, nagulat ang lahat sa eksena ng makitang patay na si Sume. Maging ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng naglaho. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, kahit si Elder Sumo ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin. Hindi dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na puwersa noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ipinakita ng artifact spirit ng isang low-level combat emperor. Sa sandaling ito, sigurado siya na ang lakas ni Xingju ay walang kapantay kahit na ang Heavenly Spirit Clan ay nasa tuktok nito. Sa sandaling ito, nagalak siya na si Xingju ang kanilang kakampi at hindi ang kanilang kaaway. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Matapos patayin si Sumeng, hindi inatake ni Xingju ang ibang tao mula sa Heavenly Spirit Clan. Sa halip,
Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pool na may walang pakialam na ekspresyon sa mukha. Sa sandaling ito, ang bulwagan ay ganap na tahimik. Malinaw na maririnig ang bawat hakbang na ginawa ni Xingju. Gayunpaman, sa pandinig ng mga tao mula sa Heavenly Spirit Clan, parang papalapit na sa kanila ang oras ng kamatayan. Xingju, tama ba? Talagang may kakayahan ka. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling tulungan ang spiritual tiger na lumalamon sa earth na mabawi ang lakas nito. Gayunpaman, nang malapit na si Xingju sa pool, isang boses na puno ng madilim at malamig na aura ang biglang umalangaw mula sa pool. Sa sandaling ito, nagsimulang dumagsa ang dating kalmadong pool. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa ay agad na bumalot sa puso ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 407, One Hit Killing. Gurgle, gurgle. Ang spiritual transformation pool na kanina ay kalmado ay umaalo na ngayon. Kasabay nito, ang siksik na spiritual chi sa pool ay mabilis na bumababa, at ang dark green na spiritual transformation water ay mabilis na kumukupas. Sino ta? Itigil mo na ang pagtatangka sa amin at lumabas ka dito. Bang! Nang makita ang madilim na berdeng spiritual transformation water na unti-unting nagiging malinaw na tubig, nagngangalit si Xingju. Hindi na niya alintana kung sino ang nagtatago sa tubig at biglang itinapon ng palad ang pool. Tumilapon ang tubig sa bulwagan na parang buhos ng ulan. Anong nangyayari? Wala talagang spiritual chi sa spiritual transformation water. Sa pagtingin sa spiritual dispelling water sa kanila, ang mga mukha ng Heavenly Spirit Clansmen ay nagbago ng husto. Hindi nila maisip kung bakit ang spiritual dispelling water ay magiging kasing transparent ng sariwang tubig, at wala kahit isang bakas ng spiritual energy sa loob nito. Hahaha. Xingju, wala ka pa ring karanasan. Gusto mong iligtas ang angkan ng Heavenly Spirit. Gusto mong maging bayani. Sayang naman at wala kang kakayahang iyon. Sa sandaling ito, muling umalangaw ang boses na puno ng nakakatakot na aura kanina. Sa pagkakataong ito, kitang-kita ni Xingju kung saan nanggaling ang boses. Ito ay talagang isang madilim na berdeng perlas. Ang orb ay dahan-daang umiikot sa hangin, at naglalaman ito ng sobrang siksik na espiritong chi. Para bang ang lahat ng espiritong chi sa pool ng espirito ay nakondensed sa orb na ito. Ito ay isang spiritual transformation pearl. Paano ito posible? Ang spiritual transformation pearl ay malinaw na naging. Maaaring ito ay. Nang lumitaw ang perlas, mas natulala si Elder Sumo. Tapos, parang may naisip siya. Mukhang pamilyar ang matandang ito. Mukhang isa kang elder na naiwan ng Heavenly Spirit Clan. Tama, ako ang taong nag-alis ng Saint Stone ng Heavenly Spirit Clan at Spiritual Transformation Pearl noon. Naimbak ko ang Spiritual Transforming Bead na ito sa Spiritual Transforming Pool sa loob ng napakaraming taon, at ganap na itong sumanib sa Spiritual Transforming Water. Sa isang pag-iisip lang, maabsorb ko ang lahat ng Spiritual Chi sa Spiritual Transforming Water sa Spiritual na ito. Nagbabagong beat. Orihinal, gusto kong gamitin ang Spirit Transforming Bead para lumakas ang aking lakas, ngunit hindi ko akalain na ang brat na ito na naging sikat sa Sky Martial Continent ay talagang pupunta rito, at ang Earth Devouring Spirit Tiger ay hindi. Patay. Kung hindi ako pumirma ng kontrata sa Spiritual Transforming Sacred Pearl at maipakita ang aking kamalayan dito, ang brat na ito ay nagtagumpay. Isang masasamang boses ang nagmula muli sa Spiritual Transforming Pearl. Ikaw ang may kasalanan na naging sanhi ng ganitong kalagayan ng Heavenly Spirit Clan noon. Nang marinig ito, naunawaan ni Xingju na ang taong nakikipag-usap sa kanya ay talagang misteryosong taong iyon. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay hindi lamang ang misteryosong tao ang nakakaalam tungkol sa kanya, ngunit alam din niya ang tungkol sa Earth Devouring Spiritual Tiger. Dahil dito ay nabigla si Xingju, dahil ang pagkakakilanlan ni Xiaobai at Su Linier ay naitago ng mabuti. Xingju, ang Spiritual Transforming Pearl ay isang sagradong bagay ng ating Heavenly Spirits Clan. Ito ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Kahit na ang espasyo kung saan nakatira ang ating Heavenly Spirits Clan ay may hindi mapaghihiwalay na koneksyon dito. Kung talagang pumirma ito ng kontrata sa Spiritual Transforming Pearl, malamang kanina pa nito narinig ang usapan natin. Nang si Xingju ay nalilito sa mga salita ng mahiwagang tao, biglang umalangaw ang boses ng isang elder sa kanyang tainga. Iyon ang pribadong telepatikong mensahe ni Elder Sumo. Bagamat hindi masyadong naiintindihan ni Xingju ang paggamit ng Spiritual Transforming Pearl, kahit papaano sa sandaling ito, mayroon siyang magaspang na ideya kung ano ang nangyayari. Xingju, hindi ka talaga simple. Hindi lang mayroon kang isang banal na hayop tulad ng Heaven Refining Rogue Dragon sa iyong tabi, ngunit hindi ko rin inaasahan na magkakaroon ka rin ng Earth Devouring Spiritual Tiger. Kasama ang tulong ng dalawang nangungunang Beast King na ito sa kontinenteng ito, talagang makakakuha ka ng malaking benepisyo sa sakuna na ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kita hahayaang magtagumpay. Kahit na ang Spiritual Transforming Pearl ay itinayo dito sa loob ng maraming taon upang ito ay sumanib sa Spiritual Transforming Water at sumipsip ng lahat ng espiritual na enerhiya sa Spiritual Transforming Water, ngayong darating na ang sakuna, napakaraming banal na bato ang naghihintay. Para makolekta ko, para hindi na magiging kapaki-pakinabang sa akin ang Spiritual Transforming Pearl. Ngunit ito ay mas kapaki-pakinabang sa iyo. Gusto mo bang makuha ito?
Kung gagawin mo, kailangan nating tingnan kung mayroon kang kakayahan. Whoosh! Bigla na lang, ang spiritual transforming pearl ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril. Mabilis ang takbo nito kaya agad itong umalis sa bulwagan at bumaril sa malayo. Kalokohan. Whoosh! Ang biglaang eksena ay naging sanhi ng pagbabago ng mukha ni Xingju. Ang kanyang figure ay tumalon pasulong at naging isang sinag ng liwanag habang hinahabol niya ang spiritual transforming pearl. Elder Sumo, ipaubaya sa akin ang spiritual transforming pearl. Iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Nang makita ang pag-alis ng spiritual transforming pearl, labis na nagulat si Elder Sumo. Ngunit nang hahabulin na sana niya, biglang umalangaw sa kanyang tenga ang boses ni Xingju. Nang marinig niya ang boses ni Xingju, tumigil si Sumo sa paggalaw at iniwas ang kanyang matalim na tingin sa grupo ng Heavenly Spirit Clan sa bulwagan. Ha! Natigilan ang lahat sa hall nang makita nila ang matalim na tingin ni Elder Sumo. Patuloy na tumutulo ang malamig na pawis. Kung wala si Sumeng, isa lamang silang grupo ng mga natalong sundalo. Wala man lang silang lakas na lumaban sa harap ni Sumo, isang combat emperor, at maaari lamang nilang hayaan ang kanilang sarili na harapin niya. Ang espasyo kung saan naninirahan ang Heavenly Spirit Clan ay peke, ngunit ito ay kasing totoo nang ito ay totoo. Mahirap ay distinguish ang totoo sa peke. Napakalaki ng mundo na ito ay kamangha-mangha. Ngunit kumpara sa totoong mundo sa labas, ang langit dito ay malinaw na bughaw, na nagparamdam sa mga tao ng lubos na komportable at intimate. Whoosh! Whoosh! Biglang, sa kalangitan na nabuo ng asul na langit at puting ulap, dalawang sinag ng liwanag ang dumaan sa sobrang bilis. Ang dating ay kulay berde at ito ay ang spiritual transforming pearl na sumisipsip ng lahat ng espiritual na enerhiya sa spiritual pool. Ang huli ay si Xingju. Kalokohan. Isa lang itong pag-usli ng kamalayan at talagang kaya niyang kontrolin ang spiritual transforming pearl para maabot ang ganoong bilis. Gaano kalakas ang misteryosong taong ito? Pinakawalan ni Xingju ang kanyang bilis sa sukdulan, na maihahambing sa isang mid-level combat emperor. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya nahabol ang spiritual transforming pearl. Xingju, sa tingin ko may talento ka. Ngayong paparating na ang kalamidad, ang Sky Martial Continent ay makakakuha ng isang kayamanan na mahirap makuha sa loob ng 10,000 taon. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Bakit hindi tayo magtulungan? Habang nag-iisip si Xingju kung paano aabutan ang spiritual transforming pearl, biglang umalangaw ang boses ng misteryosong tao. Sa pagkakataong ito, talagang nakipag-usap siya tungkol sa mga kondisyon kay Xingju. Paano tayo magtutulungan? Nang makita ito, walang pakialam na nagtanong si Xingju. Maaari kong ibigay sa iyo ang spiritual transforming pearl para matulungan mo ang Earth Devouring Spiritual Tiger na mabawi ang lakas nito. Ang kondisyon ay pagkatapos ng kalamidad, ikaw at ako ay aalisin ang lahat ng puwersa ng sama-sama at tamasahin ang Saint Stone ng mag-isa. Ano sa palagay mo? Nang makitang may pagkakataon, detalyadong nagpaliwanag ang misteryosong tao. Ha, hindi ito masamang ideya. Sige, pumapayag ako. Nag-alinlangan sandali si Xingju bago sumang-ayon. Magaling. Gayunpaman, para masigurado na hindi ka nanlaloko, hindi ko maibibigay sa iyo ang spiritual transforming pearl sa ngayon. Ibibigay ko ito sa iyo pagkatapos ng kalamidad at tuparin mo ang iyong pangako. Gayunpaman, ang ikinagalit ni Xingju ay pagkatapos niyang sumang-ayon sa kondisyon ng misteryosong tao. Ang misteryosong tao ay talagang nagmungkahi ng isa pang kondisyon na hindi niya matatanggap. Kung ganoon ay hindi na kailangan pang magtulungan tayo. Bagamat medyo nagalit si Xingju sa mga salita ng misteryosong tao, sa sandaling ito, mas masaya siya kaysa sa galit. Ito ay dahil alam na ni Xingju na hindi talaga makikipagtulungan sa kanya ang misteryosong tao. Bukod dito, hindi nilayo ni Xingju na makipagtulungan sa kanya. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong ito para maghanda. Buzz. Biglang tumama si Xingju gamit ang kanyang palad. Isang higanteng palad na namuo mula sa war chi ang bumaril. Ang higanteng palad ay napakabilis na ito ay mas mabilis kaysa kay Xingju mismo. Ito ang pag-atake ni Xingju habang nag-uusap sila. Ang pag-atake na ito ay walang anumang nakamamatay, ngunit ito ay may kagulat-gulat na bilis at pinakaangkop para sa pag-agaw ng mga item. Walang muwang. Dahil wala kang sinseridad sa pagtatrabaho, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita binibigyan ng paraan. Mamatay dito. Boom. Gayunpaman, tila inaasahan ng misteryosong tao ang pag-atake ni Xingju. Nang malapit na siyang hahawakan ng higanteng palad ni Xingju, isang napakapangangilabot na aura ang biglang lumabas mula sa spiritual transforming pearl. Sa isang iglap, nilamon nito si Xingju. Buzz. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Xingju na ang kanyang katawan ay nagtitiis sa isang mapanirang pag-atake. Kung hindi siya nakarating sa kaharian ng Combat Emperor, kung wala siyang proteksyon ng Purple Gold War Armor, siya ay naging pulbos at namatay. Bukod dito, maliban sa napakalaking pressure na nararamdaman ni Xingju, ang nakapalibot na espasyo ay ganap na nawasak at patuloy na kumakalat. Nang bumalik si Xingju sa kanyang katinoan, napagtanto niyang wala na siya sa langit. Napapaligiran siya ng walang hangganang madilim na pula na espasyo. Ang espasyong ito ay nagbigay kay Xingju ng pakiramdam ng deja vu. Xingju, ito ang reincarnation space na binuksan ko sa pamamagitan ng pagpapasabog ng sarili sa aking kamalayan.
Ito ay isang espasyo na hindi mo pa nakikita. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay wala sa iyong kaalaman. Ngayon, handa akong gamitin ang aking paglilinang para makita mo ang mundo. Dapat mong maranasan ito ng maayos. Ha. Habang si Xingju ay nakakaramdam ng pagtataka sa lahat ng nangyayari sa kanyang harapan, muling umalangaw ang boses ng misteryosong tao. Ipinaliwanag ng kanyang mga salita ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan. Buzz. Perlas na nagbabagong espiritual. Nang matapos ang boses, nagulat si Xingju nang mapagtanto na ang spiritual transforming pearl ay tumigil sa paggalaw at talagang dahan-dahang lumulutang patungo sa kanya. Nang hawakan ni Xingju ang spiritual transforming pearl sa kanyang kamay, malinaw niyang naramdaman na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng spiritual transforming pearl at noon. Tila wala na itong kontrol ng sinuman. Hindi kaya ang self-detonation na ginawa noon ay nagtanggal ng kontrata sa pagitan nito at ng misteryosong tao. Naramdaman ng spiritual transforming pearl, nag-aalinlangan si Xingju. Kalimutan mo na, dapat itago ko muna. Gayunpaman, itinago ni Xingju ang spiritual transforming pearl sa kanyang storage bracelet. Ruwa. Gayunpaman, kung paanong itinago ni Xingju ang spiritual transforming pearl sa kanyang storage bracelet, ang mga alon ng nakakagigil na iyak at panaghoy ay nagsimulang umalangaw mula sa lahat ng direksyon na pumasok sa mga tainga ni Xingju. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Xingju sa wakas ay naging ganap na seryoso, at kahit na medyo namutla. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 408, Makulimlim. Ruwa. Maririnig mula sa kailaliman ng spatial zone ng mahinang pag-iyak at pag-iyak. Ang tunog na ito ay sobrang nakakatakot kung kaya't ang mga tao ay hindi mapalagay at kahit na natatakot. Sa pamamagitan pa lamang ng marinig ang tunog na ito, ang mga tao ay hindi maiwasang mag-isip ng isang salita. Demonyo. Ang Reincarnation Spatial Zone ay isang lugar na kahit isang mid-stage combat the Arch Artifact Spirit ay kailangang seryosohin. May mga demonyo daw sa lugar na ito. Sa pagkakataong ito, wala sila sa spatial tunnel ng Reincarnation Spatial Zone, kundi sa totoong Reincarnation Spatial Zone. Sa ngayon, si Xingju ay nasa isang lugar na puno ng mga demonyo. Parang naka-jackpot ako. Tiningnan ni Xingju ang pulang dugo na espasyo sa paligid niya. Wala siyang makitang bakas ng liwanag at hindi niya makita ang gilid ng Spatial Zone. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ang Reincarnation Spatial Zone na ito ay lubhang kakaiba. Isa itong spatial level sa itaas ng dimensional space. Gayunpaman, kahit na ang Yanhuang Devil Tortoise ay nakakuha lamang ng paraan upang buksan ang spatial zone na ito kapag nagkataon. Ngayong ang isang low-stage combat day arch na tulad niya ay nakulong sa lugar na ito, masasabing napilitan siya sa dead end. Buzz. Biglang ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata at mabilis na inilatag ang kanyang soul spirit force. Gusto niyang gamitin ang kanyang matalas na puwersa ng espiritu ng kaluluwa para maramdaman ang mga pagbabago sa Reincarnation Spatial Zone na ito at makita kung makakahanap siya ng paraan palabas. Ito ay talagang napakahiwaga. Hindi ko ito kayang unawain gamit ang aking kasalukuyang lakas. Gayunpaman, matapos itong maramdaman ng mabuti sa isang sandali, si Xingju ay bamantong hininga ng walang magawa dahil hindi niya maramdaman ang kapangyarihan ng Reincarnation Spatial Zone, lalo pat buksan ang spatial tunnel. Sa mismong sandaling ito, naramdaman ni Xingju na parang siya ay nakulong sa isang malaking bilangguan, at wala siyang paraan para makatakas. Ruwa. Kalokohan. Sa sandaling ito, nagsimulang lumapit ang isang umiiyak na tunog. Malinaw na naramdaman ni Xingju ang isang malakas na katawan ng enerhiya na humahanggos patungo sa kanya sa sobrang bilis. Ang lakas nito ay nasa low-level combat the Arch realm. Ito ang tinatawag na demonyo. Sa isang maikling sandali, ang bagay na gumawa ng tunog ay lumitaw sa paningin ni Xingju. Isa itong humanoid limaw. Ang laki nito ay halos kapareho ng tao, ngunit hindi ito makilala. Ang dagwang katawan nito ay madadami ng kahit sino. Ang unang impresyon na ibinigay nito ay takot. Swish. Ruwar. Gayunpaman, sa pagtataka ni Xingju, ang tinatawag na demonyo ay hindi huminto pagkatapos lumapit kay Xingju. Sa halip, lumipad ito ng may sunod-sunod na pag-iyak. Mukhang may mali sa paningin ng lalaking ito. Sa pagtingin sa demonyong lumilipad papalayo, hindi napigilan ni Xingju na makahinga ng maluwag. Dahil alam niyang lubhang mapanganib ang lugar na ito, itinago na ni Xingju ang kanyang aura. Noong una, akala niya ay matutuklasan na siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na tila bulag ang demonyong ito. Ruwar. Isa pa, ngunit sa sandaling ito, nagulat si Xingju nang matuklasan na may ibang Diablo na lumipad lampas sa kanya sa napakabilis na bilis. Ang Diablo na ito ay bahagyang mas malaki kaysa sa nauna, at mas malakas din ito kaysa sa nauna. Patungo ito sa dating payat na demonyo. Ruwar. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay na matapos maabutan ng mas malaking demonyo ang payat, hindi ito umimik. Sa halip, itinaas nito ang palad, at 5 itim na kuko na maihahambing sa spiritual artifacts ang lumawak. Pagkatapos, sumabog ito patungo sa payat na demonyo. Nagpapatayan ba talaga sila? Swish swish swish. Bang 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 bang. Gayunpaman, ang payat na demonyo ay hindi dapat madaig. Pinipot din ito ang 5 itim na kuko sa mga palad at baliw na nakipag-away sa mas malakas na demonyo.
Napakasimple ng labanan ng dalawa. Ito ay lubos na katulad ng labanan sa pagitan ng mga demonyong hayop na nawalan ng katalinuhan sa Forest of Death. Ito ang pinakasinaunang paraan ng labanan. Walang gaanong mga pamamaraan na kasangkot, at ganap itong umasa sa sariling bilis at lakas. Uchi. Gayunpaman, dahil ang matinding labanan sa pagitan ng dalawa ay nasa isang pagkapatas, ang payat na demonyo ay halatang natalo. Sa huli, ang puso nito ay talagang natagos ng mas malakas na palad ng demonyo. Matapos tamaan, sumabog talaga ang payat na demonyo at naging isang bagay na kulay dugo. Buzz. Gayunpaman, ang bagay na may kulay ng dugo ay hindi nawala. Sa kabaligtaran, ito ay nagpatuloy sa pagkondense at sa wakas, ito ay aktwal na nakondense sa isang kulay dugo na perlas na kasing laki ng isang perlas. Ito. Napakalakas na war chi. Sa pagtingin sa perlas na kulay dugo, biglang nanlaki ang mga mata ni Xingju dahil nabigla siya nang matuklasan niya na ang war chi na nakadikit sa perlas na kulay dugo ay talagang nakakatakot. Tila nakondense nito ang lahat ng lakas ng halimaw. Kapag ang lahat ng lakas ng isang low-level combat emperor ay nakondensed, maiisip kung gaano ito kakilakilabot. Ruar. Matapos matagumpay na mapawi ang perlas, ang mas malakas na Diablo ay nagpakawala ng napakasakit sa tainga na dagandong, na para bang ipinagdiriwang nito ang kanyang tagumpay laban sa payat na Diablo. Kasabay nito ang pagbuka ng bibig at gusto na talagang lamunin ang dugong perlas. Gayunpaman, nang lalamunan na ng Diablo ang perlas ng dugo, isang palad ang kumikislap sa kalangitan na parang kidlat. Kasabay nito, ang perlas ng dugo ay inagaw, at ang taong gumawa ng hakbang ay natural na si Xingju. Kaya ang dalihan kung bakit kayo nagpapatayan ay para makakuha ng lakas ng isa't isa. Mukhang medyo kawili-wili ang lugar na ito. Pinalaki ni Xingju ang dugong perlas sa kanyang kamay at pagkatapos ay tumingin sa demonyong nasa harapan niya. Napangiti siya ng mahina, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at talagang isinubo sa tiyan niya ang kulay dugong perlas. Ruar. Ang pagkain na nasa kamay lang nito ay biglang inagaw ng kung sino. Nagdulot ito ng galit sa mas malakas na demonyo. Ikanaway nito ang braso at nilaslas si Xingju gamit ang 5 itim na anino. Nararamdaman ba talaga ako nito? Nang makitang inaatake siya ng Diablo, hindi gumanti si Xingju. Sa halip, mabilis siyang umiwas sa malayo. Swish 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 swish. Roar boom boom boom. Gayunpaman, pagkatapos umiwas ni Xingju, isang nakakatawang eksena ang nangyari. Ang mas malakas na Diablo ay nakatayo sa parehong lugar, iwinawagayway ang mga braso nito at galit na umuungal. Sa sandaling ito, napagtanto ni Xingju na ang kanyang nakaraang pag-atake ay inilunsad ayon sa pagkawala ng perlas ng dugo. Matapos lamunin ni Xingju ang perlas ng dugo, hindi na natunton ng Diablo ang lokasyon ng perlas ng dugo. Sa makatuwid, patuloy itong gumagawa ng walang kwentang pag-atake sa parehong lugar. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katawan ni Xingju ay nagsimulang bumagsak ng mabilis. Lumalabas na ang perlas ng dugo ay dinadalisay ni Xingju. Sa sandaling ito ay naging siksik na war chi at isinama sa katawan ni Xingju. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Xingju ay naging pulang-pula, na tila siya ay nagliliyab. Gayunpaman, ang estado na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nawala. Sa sandaling ito, isang nasasabik ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Xingju. Magandang bagay. Ito ay talagang magandang bagay. Ang war chi na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa war essence. Kung mas ma-absorb ko pa ito, magiging madali para sa akin na makalusot sa mid-level combat emperor. Tuwang-tuwang sabi ni Xingju dahil kitang-kita niyang nadagdagan ng husto ang kanyang lakas. Ang biglaang pagtaas ng lakas na ito ay mas siksik pa kaysa sa war chi na nakuha niya pagkatapos mag-cultivate ng 1 buwan. Sa napakalakas na lakas, kung si Xingju ay kukuha ng isa pang 10 o 20 sa kanila, hindi magiging mahirap para sa kanya na makalusot sa mid-level combat emperor. Hanggat makakalusot si Xingju sa mid-level combat emperor, maaari niyang maunawaan ang kapangyarihan nitong reincarnation space. Sa panahong iyon, natural na siyang makakaalis sa mapahamak na lugar na ito. Parang mas gaganda pa ang taste mo. Biglang ibinaon ni Xingju ang kanyang masamang tingin sa maskuladong halimaw. Bukod dito, ang sulok ng kanyang bibig ay puno ng isang umaasang ngiti. Buzz. Swish. Kasunod nito, pinahit ni Xingju ang kanyang palso at lumitaw ang napakalakas na Blades of Azura. Kasunod nito, naging itim na ilaw ito at marahas na nilaslas ang maskuladong halimaw. Uchi. Ruar. Ang pag-atake ni Xingju ay hindi lamang mabilis, ito rin ay napakawalang awa. Sa kondisyon ng pagtatago ng kanyang aura, ang hindi inaasahang pag-atake ay madaling tumagos sa katawan ng halimaw. Sa sandaling ito, ang katawan ng halimaw ay nagsimulang maging ambon ng dugo at sa wakas ay naging isang perlas ng dugo. Amo. Nang makita ito, hindi tumayo si Xingju sa seremonya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang direktang sumipsip ng perlas ng dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos noon ay pumasok na ito sa kanyang tiyan. Pagkatapos noon ay naulit ang pagbabago ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang lakas ni Xingju ay tumaas ng malaking margin. Hindi masama, hindi na masama. Ang sarap. Pagkatapos pinuhin ang perlas ng dugo, isang nasasabik ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju.
Pagkatapos noon, tumalikod siya at nagsimulang mag-skim patungo sa kailaliman ng kalawakan. Sa sandaling ito, sa nakakatakot na espasyong ito kung saan lumilipad ang laman at dugo kung saan-saan, mas marami pang halimaw ang namatay sa kamay ni Xingju. Sa sandaling ito, kumpara sa mga pangit na halimaw na iyon, si Xingju ay mas katulad ng isang diablo na nanghuhuli ng mga demonyo. Ang bilis ni Xingju ay napakabilis. Sa reincarnation space na ito, inabot lang niya ng maikling 4 na oras para maghanap ng halos 20 halimaw at lahat sila ay naging pagkain ni Xingju. Swoosh! Marahil ay dahil napakaraming perlas ng dugo ang nilamon ni Xingju, kahit na wala pa siya sa yugto ng pagpino, ang kanyang katawan ay madilim na pula pa rin ang kulay. Bukod dito, patuloy na naglalabas ng init sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa purple gold armor, ang kasalukuyang anyo ni Xingju ay magiging katulad ng mga halimaw na iyon. Ruar, boom, boom. Habang si Xingju ay patuloy na lumalalim, ang mga dagandong ng mga halimaw ay nagsimulang umugang ng mahina. Sa sandaling ito, para kay Xingju, hindi na isang panaghoy ang nagdulot ng takot, ngunit isang tawag na nagpasigla sa kanya. Matapos kumpirmahin ang direksyon, pinabilis ni Xingju ang kanyang paglipad. Nako, itong aura. Gayunpaman, nang makalapit si Xingju sa grupo ng mga halimaw, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Iyon ay dahil nabigla si Xingju nang malaman na isa talaga itong grupo ng mga halimaw na may lakas ng isang mid-level combat emperor. Higit pa rito, hindi sila nagpapatayan, ngunit mabilis na lumilipad patungo sa isang direksyon. Ang direksyong iyon ay talagang kung saan naroon si Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 409, ang paghuli sa Diablo. Hindi kaya na diskubre nila ako. Sa sandaling ito, si Xingju ay tumigil na sa paggalaw. Gayunpaman, malinaw niyang naramdaman na ang grupo ng mga demonyong hayop ay sumusugod pa rin sa kanya sa napakabilis na bilis. Bukod dito, habang papalapit sila, malinaw na naramdaman ni Xingju na patuloy na dumarami ang kanilang bilang. Ngayon, mahigit 10 sila. Ang mga mid-level combat emperors ay ang pinakasikat na pag-iral sa Sky Martial Continent. Talagang napakarami sa kanila pagkatapos makipagsapalaran ng kaunti pa, dito. Kung tutuusin, ang mga halimaw dito ay kayang pumatay at lumunin ng isa't isa. Kung mabubuhay sila ng walang limitasyong panahon, hindi maiiwasan na mayroong lubhang nakakatakot na pag-iral na nakatago sa kanila. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, sumimangot si Xingju at mamulong sa sarili. Dahil naramdaman ni Xingju na kumpara sa mga halimaw na nagpapatayan dati, ang kanilang kasalukuyang target ay napakalinaw. Siya ba? Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay naitago na niya ang kanyang aura. Sa lohikal na pagsasalita, kahit na ang kabilang partido ay isang high-level combat emperor, hindi nila dapat matuklasan siya. Ito kayang katawan ko. Biglang itinaas ni Xingju ang kanyang magkabilang braso at ibinuka ang kanyang mga braso. Inilibot niya ang kanyang tingin sa kanyang madilim na pulang katawan na nagbubuga ng mainit na hangin. Tulad ng inaasahan, dahil sa pagdadalisay ng napakaraming perlas ng dugo, hindi na napigilan ang aking aura at nagsimula na itong tumulo ng hindi sinasadya. Hindi nakakagulat na ang aura ng isang taong katulad ko ay nakaakit ng napakaraming halimaw. Matapos maramdaman ang kanyang kasalukuyang katawan, si Xingju ay walang magawang ngumiti ng mapait. Ito ay, talagang napapalibutan ako. Gayunpaman, nang si Xingju ay malapit ng tumalikod at makatakas, nagulat siya nang matuklasan na hindi lamang mayroong grupo ng mga halimaw na humahabol sa kanya, mayroon talagang mga halimaw na nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa ngayon, lubusan siyang napapalibutan. Kalokohan, hindi ko inasahan na ang pagpino ng masyadong mabilis ay magkakaroon ng ganoong side effect. Matapos matuklasan ang sitwasyong ito, hindi naman natiling kalmado ang ekspresyon ni Xingju. Dahil kung siya ay bahagyang pabaya, magkakaroon lamang ng isang kahihinatnan para sa kanya. Ito ay kamatayan. Swoosh! Biglang tumalikod si execution sentence at nagsimulang pumunta sa direksyon kung saan siya nanggaling. Bagamat maraming halimaw ang humahabol sa kanya sa direksyong pinanggalingan niya, mas marami sila. Gayunpaman, sila ay medyo mahina at karaniwang nasa beginner stage na combat they are trail. Laban sa gayong grupo ng mga halimaw, si Xingju ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataong makatakas. Ruar, ruar. Habang lumilipad si Xingju sa napakabilis na bilis, ang nakakatalon na mga alulong ng mga halimaw ay nagsimulang tumunog at palapit ng palapit. Di nagtagal, malabong lumitaw ang isang grupo ng mga bagay na pula ang dugo. Sa pagkakataong ito, nang makitang muli ni Xingju ang grupong ito ng mga halimaw, maging si Xingju ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ito ay talagang isang hukbo na binuo ng daan-daang mga halimaw, at lahat sila ay may lakas ng isang low-level combat emperor. Halika, harangan mo ako kung may lakas ka ng loob. Sa harap ng daan-daang low-level combat Thirks, hindi nag-atubili si Xingju. Matapos magpakawala ng dagandong, itinaas niya ang Blades of Azure sa kanyang mga kamay at sinimulan itong laslasin. Ang mga halimaw na humahabol kay Xingju ay hindi nagpakita ng anumang awa. Para bang matagal na silang naghahanda, itinaas nila ang kanilang mga higanteng kuko at kinurot si Xingju. Bawat isa sa kanila ay gustong durugan si Xingju. Swish, swish, swish. Bang bang bang. Sa isang iglap, kumikislap ang liwanag at anino at lumitaw ang mga alon.
Si Xingju ay nakikipaglaban na sa daan-daang halimaw. Isa laban sa 100, gaano man kalakas si Xingju, hindi siya nang ahas na maging pabaya sa sandaling ito. Bukod dito, napatunayan na kapag nahaharap sa napakaraming bilang ng mga kaaway, talagang nahihirapan si Xingju. Hindi banggitin ang pagtatalo sa mga kalaban, naging mahirap na para sa kanya ang pagtakas mula sa grupong ito ng mga halimaw. Kolokohan. Matapos mabuhol saglit si Xingju sa grupo ng mga halimaw, naramdaman niya ang mar-angle na pressure na papalapit sa kanya. Halos 1,000 halimaw ang lumalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Bukod dito, walang kakulangan ng mid-level combat fear sa kanya. Sa sandaling ito, si Xingju ay nahaharap sa isang malaking kapahamakan. Buzz. Perlas na nagbabagong espiritual. Gayunpaman, sa ganoong kritikal na sandali, biglang naramdaman ni Xingju na ang spiritual transforming pearl sa storage bracelet ay sumasailalim sa isang malaking pagbabago. Ang mga alon ng malakas na enerhiya ay patuloy na lumalabas. Sa ilalim ng malalakas na alon ng enerhiya, ang mga restraints ng storage bracelet ay unti-unting nagwawala. Ang spiritual transforming pearl ay tila sinusubukang kumawala mula sa mga pagpigil ng imbakan na pulse areas. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang spiritual transforming pearl ay tila nagkaroon ng katalinuhan. Tila nakikipag-usap ito kay Xingju. Pwede bang tulungan mo akong makatakas? Matapos maramdaman ang mga pagbabago sa spiritual transforming pearl, hindi maiwasan ni Xingju na magkaroon ng kislap ng inspirasyon. Bulong-bulong niya. Kalimutan mo na yan, minsan lang ako maniniwala sa'yo. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang masyadong pakialam si Xingju. Kung mamamatay siya rito, hindi niya mailalabas ang spiritual transforming pearl kahit na ito ay nasa kanyang storage bracelet. Sa makatuwid, maaari rin siyang sumugal at palayain ito. Buzz. Sa pag-iisip nito, pinilipit ni Xingju ang kanyang pulso. Sa isang iglap, kumikinang ang mga sinag ng nakasisilaw na berdeng ilaw. Sa sandaling ito, maging ang espasyo sa harap ni Xingju ay nagsimulang marahas na pumikit at manginig. Parang unti-unting nababawasan ang delikadong aura kanina. Nang unti-unting hamupa ang liwanag at bumalik sa normal ang lahat, si Xingju ay namangha nang malaman na wala na siya sa reincarnation space. Sa halip, nakatayo siya sa kalangitan ng Heavenly Spirit Clan. Labas na ako. Labas na ako. Nakatingin sa maliwanag at magandang kalangitan at sa malago na sinaunang kagubatan sa ibaba, hindi naiwasang ipakita ni Xingju ang isang ekspresyon ng lubos na kaligayahan. Pakiramdam niya ay nakaligtas lang siya sa isang kalamidad. Buzz. Nang si Xingju ay nasa sabik na siya ay nakatakas mula sa reincarnation space, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Espiritual na nagbabagong perlas. Sa pagtingin sa malabong berdeng perlas, hindi napigilan ni Xingju na ipakita ang gulat na ekspresyon. Ang spiritual transforming pearl ay isang sagradong artifact ng Heavenly Spirit Clan. Sinasabing mayroon itong hindi mapaghihiwalay na relasyon sa survival space ng Heavenly Spirit Clan, na sapat na upang patunayan ang kapangyarihan nito. Mas maaga, maaari nitong ilabas si Xingju sa reincarnation space na nagpatunay kung gaano ito katangi tangi. Gayunpaman, walang ideya si Xingju kung bakit tutulungan siya ng gayong banal na perlas. Sa sandaling ito, ang spiritual transforming pearl ay napuno ng espiritualidad. Patuloy itong sumasayaw sa paligid ng Xingju, tulad ng isang ibon na nakakuha ng kalayaan. Hindi kaya tinutulungan mo ako dahil hindi direktang tinulungan kita na makipag-ugnayan sa kontrata sa misteryosong taong iyon at nakuha ang iyong kalayaan. Sa pagtingin sa spiritual transforming bead sa harap niya, ang mukha ni Xingju ay napuno ng ngiti. Gayunpaman, iyon lang ang naiisip niya. Ang aking munting kaibigan na si Xingju. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang boses ng isang elder ay biglang umalangaw mula sa malayo. Tumingin si Xingju at nakita na ang figure ng isang elder ay mabilis na lumalapit, at ito ay si Elder Sumo. My little friend Xingju, buti na lang ayos ka na. Nang dumating si Elder Sumo bago si Xingju, nakita niya kaagad ang spiritual transforming pearl na sumasayaw sa paligid ng Xingju. Bagamat medyo nalulungkot si Xingju, walang anumang pinsala sa kanya. Sa makatuwid, ang nag-aalalang puso ni Elder Sumo sa wakas ay huminahon sa sandaling ito. Elder Sumo, napag-usapan na ba ninyo ang mga bagay sa Heavenly Spirit Palace? Nakangiting tanong ni Xingju nang makita niyang dumating si Elder Sumo. Tama. Sila ay, kung tutuusin, mga miyembro ng aking Heavenly Spirit Clan. Hindi ko sila pinatay ngunit nagpasya na bigyan sila ng pagkakataong bumawi sa kanilang mga pagkakamali. Sagot ni Elder Sumo, mabuti rin iyon. Sa ngayon, dapat nating tulungan si Xiaobei na mabawi ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Bagamat ang misteryosong taong iyon ay maaaring pigilan ng isang bagay, mahirap igarantya na walang mangyayaring hindi inaasahan. Kung talagang pupunta siya dito, kung gayon ang ating magiging masama talaga ang sitwasyon. Nakangiting sagot ni Xingju pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali. Oo, may katuturan ng mga salita ng aking munting kaibigan na si Xingju. Dahil iyon ang kaso, mabilis tayong bumalik sa kampo. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tumanggo si Elder Sumo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, mabilis na bumalik sa kampo sina Xingju at Su Linier.
Nang malaman ng mga tao sa kampo na tinulungan sila ni Xingju na talunin si Sumeng, hindi lang niya na-control ang traidor ng Heavenly Spirit Palace, ngunit tinulungan din niya silang makuha ang Biological Spiritual Transformation Pearl na nawala sa kanila noon, lahat ng napuno sila ng pasasalamat kay Xingju. Ang tagalabas na ito na hindi dapat tinanggap ng Heavenly Spirit Clan ay naging isang dakilang bayani sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi alam ni Xingju kung ano ang nangyayari sa labas. Sa halip, dumating siya sa isang napakamisteryosong engranding hanay kasama sina Elder Sumo, Xiaobai, at Sulin, Ang Grand Arena ito ay matatagpuan sa kailaliman ng Heavenly Spirit Palace. Ito ay napakalihim at maaari lamang ay activate ng Spiritual Transformation Pearl. Ang Spiritual Transformation Pearl ay orihinal na nilalang ng Heavenly Spirit Clan at walang makakakontrol dito maliban sa clan leader. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay ang Spiritual Transformation Pearl ay may napakagandang impresyon kay Xingju. Sa makatuwid, pinangunahan niya ang lahat dito. Ang maliit na Grand Arena ito ay masasabing ang core ng espasyong ito. Kapag na-activate ang engranding arena ito, kahit isang high-level combat emperor ay hindi makakapasok. Hanggat nag-cultivate sila sa Grand Arena ito, kahit na dumating ang misteryosong lalaki, wala siyang magagawa sa kanila. Dati, dahil alam ng misteryosong lalaki na ang Heavenly Spirit Clan ay may napakaraming hanay kaya ninakaw niya ang Spiritual Transformation Pearl. Kuya Xingju, aali ka ba? Sa sandaling ito, nagsimula na si Xiaobai na sumipsip ng espiritual na enerhiya sa loob ng Spiritual Transformation Pearl. Ginagamit nito ang makapangyarihang spiritual weapon para i-unlock ang seal sa loob ng katawan nito. Sa isang sulok ng Grand Array, si Suliner ay nakatayo sa tabi ni Xingju na may pagtataka na ekspresyon. Ang kanyang maislan at magandang mukha ay nagpakita ng bakas ng pag-aatubili na makipaghiwalay kay Xiaobai. Little Sister Linier, sinabi ni Elder Sumo na hindi dapat maging problema para kay Lil White na i-unlock ang selyo. Gayunpaman, magtagal ito. Ngayong malapit na sa atin ang kapahamakan ng kontinente, marami akong dapat gawin. Kaya naman, hindi ako maaaring manatili dito sa piling mo. Kapag ganap na nabuksan ni Xiaobai ang selyo, sabihin sa akin ang balita. Pupunta ako at dalhin kayong lahat sa Boundless Ocean para hanapin ang labi ng inyong ina. Dahan-daang hinaploads ni Xingju ang snow white long hair ni Sulin at nakangiting sinabi. Habang nagsasalita siya, ipinasa niya kay Sulin ang isang token na nakaukit ng lahat ng uri ng rune. Ito ang espesyal na token na ginamit ng Azure Palace, maaari itong magpadala ng impormasyon sa unang pagkakataon. Nang makita ito, ang maselang labi ni Sulinir ay bumulusok sa isang napakagandang arko. She nodded her head matino at sumagot. Nang makita ang masunarang hitsura ni Sulinir, gamaan ang pakiramdam ni Xingju. Pagkatapos noon, umalis siya sa espasyong pinagkakatiwalaan ng Heavenly Spirit Clan para mabuhay. Gayunpaman, ang kasalukuyang destinasyon ni Xingju ay hindi ang Azure Palace, ngunit isa pang sinaunang clan sa Sky Martial Continent, ang Sacred Pill Clan. Diyos ng Digmaan Azure. Kabanata 410, Hualingzu. Ang Sacred Pill Clan ay isa sa mga sinaunang clan na umiral sa Sky Martial Continent sa halos 10,000 taon. Nagdadalubhasa sila sa alchemy at nagtataglay ng pinakamayamang mapagkukunan ng tableta sa Sky Martial Continent. Ang Wondrous Medicine Plane na alam ng lahat sa Toireng Sky Region ay ang kasalukuyang punong tanggapan ng Sacred Pill Clan. Ang Wondrous Medicine Plane ay sumasaklaw sa isang lugar na 10 milyong milya at napuno ng lahat ng uri ng mga pambihirang halamang gamot. Ang aura ng walang kamatayang mga halamang gamot ng mga barbaro ay makakapagpaginhawa sa isang tao sa pamamagitan lamang ng paghinga nito. Kung ang mga ordinaryong tao na hindi pa nagtanim noon ay mapalad na maamoy ang aura ng mga walang kamatayang halamang gamot sa Wondrous Medicine Plane, maaari pa nilang pahabain ang kanilang buhay sa pamamagitan ng 100 taon. Gayunpaman, dahil ito ang teritoryo ng Sacred Pill Clan, hindi banggitin ng mga ordinaryong tao, kahit na ito ay isang tao na nagalinang sa isang mataas na kaharian, kung wala silang pahintulot ng Sacred Pill Clan, sila ay magdurusa ng isang kapahamakan kung gumawa sila ng kahit kalahating hakbang papunta sa Wondrous Medicine Plane. Napakalalim na pagbubuo ng espiritu. Ito ay talagang pinagsama sa halimuyak ng mga halamang gamot. Hindi kalayuan sa Wondrous Medicine Plane, biglang lumitaw ang figure ni Xingju. Umaasa sa kanyang makapangyarihang soul energy, ang walang anyo na spirit formation ay malinaw na nakikita sa ilalim ng mga mata ni Xingju. Ang spirit formation na ito ay napakalalim. Ito ay hindi isang solong spirit formation, ngunit ito ay nabuo ng hindi mabilang na interweaving spirit formation. Gayunpaman, ang defensive net na ito ay hindi maarap. Gayunpaman, ang pinakamalalim na bagay tungkol sa spirit formation na ito ay mayroon talaga itong teleportation system. Sa madaling salita, kung may pagbabago sa isang punto, ang mga tagapagtanggol ng Sacred Pill Clan ay makakapag-teleport kaagad sa pamamagitan ng spirit formation na ito. Sa ganitong paraan, magagawa nilang harapin ang anumang mga pagbabago sa unang sandali. Pumunta ka, Buzz. Pinag-intersect ni Xingju ang kanyang dalawang daliri at sa isang kisap mata, isang concentrated strand ng Warchi ang bumaril. Sa huli, tumpak itong dumaan sa spirit formation at naantig ang reaksyon ng spirit formation. Sino ang nang-ahas na pumasok sa aking Sacred Pill Clan?
Nang natapos ang bahagyang paggalaw ni Xingju, isang dagandong na puno ng pressure ang umalangaw sa kalangitan. Di nagtagal, ilang daang figure ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Wondrous Medicine Plane. Ang mga taong ito ay nakasuot ng puting damit. Sa mga robe, naroon ang natatanging simbolo ng Sacred Pill Clan. Ang mga taong ito ay talagang lahat ay miyembro ng Sacred Pill Clan. Ang nararapat na banggitin ay hindi lamang silang lahat ay may lakas ng emperador ng digmaan, lahat sila ay nakasuot din ng medalya ng alchemist, at ang kanilang mga antas ay hindi rin mababa. Mula dito, makikita na ang Sacred Dan race ay tunay na karapat-dapat na maging paraiso ng God's Martial Continent's alchemist. Narito si Xingju ng Azura Palace para bumisita. Nang makitang ang Sacred Dan clan ay naakit niya, ngumiti si Xingju, kinulong ang kanyang mga kamao at magalang na sinabi. Xingju. Sabi mo ikaw ang Palace Master ng Azura Palace, Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, halos lahat ng naruroon ay nagulat. Pagkatapos, ibinaling nila ang kanilang matalim at maingat na mga tingin kay Xingju, pinalaki siya. Tama, ako ito. Mahinahon at walang pag-aalinlangan si Xingju. Palace Master Xingju, binigyan ka ng aking patriarch ng Sacred Pill Token. Siguro kung dinala mo ito ngayon. Dahil itinago ni Xingju ang kanyang aura, hindi nila matukoy kung totoo o peke ang pagkakakilanlan ni Xingju. Kahit na sila ay nag-aalinlangan, dahil si Xingju ay lubos na iginagalang ng kanilang patriarch, ang binata na nangunguna ay hindi nang ahas na maging pabaya. Siyempre, itinaas ni Xingju ang kanyang braso at isang sinag ng liwanag na putok patungo sa binata. Nang makita ito ng binata, mabilis na ibinuka ng binata ang kanyang mga braso at sinalo ito. Ito talaga ang Sacred Pill Token. Siya ba talaga si Xingju? Paano siya naging bata pa? Sa pagtingin sa Sacred Pill Token sa kamay ng binata, ang mga nakapaligid na tao ng Sacred Pill Clan ay nagpahayag ng gulat na mga ekspresyon. Narinig nilang lahat ang mga nagawa ni Xingju, lalo na ang labanan sa pagitan ng Azura Palace at ng Beast City. Ito ay isang malaking bagay na yumanig sa buong Toireng Sky Region. Gayunpaman, kahit alam nila na si Xingju ay isang sumisikat na bituin, hindi nila alam ang aktwal na edad ni Xingju. Sa ngayon, hindi nila maisip na ang binata sa harap nila ay si Xingju talaga. Maligayang pagdating, Palace Master Xingju. Mangyaring payagan akong ipahayag ang iyong pagdating. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Xingju, naging mas magalang ang ugali ng binata. Matapos magalang na ibalik ang Sacred Pill Token kay Xingju, magalang niyang dinala si Xingju sa headquarters ng Sacred Pill Clan. Kasabay nito, sinimulan niyang ipahayag ang kanyang pagdating sa angkan. Ang punong tanggapan ng Sacred Pill Clan ay sobrang engrandi. Ang mga gusali ay napuno ng aura ng isang sinaunang kabisera, at mayroong lahat ng uri ng napakarilag na mga paru-paro na lumilipad sa hangin. Sa isang sulyap, ito ay napakaganda. Swish. Swish. Biglang lumipad ang dalawang figure mula sa mga mag-agarang gusali. Sila ay dalawang matanda, ang mga matatanda ay nakasuot ng puting robe ng sagradong lahi ng Dan, at ang kanilang mga aura ay mahaba at nakalabas, na naging dahilan upang mapasigaw ang mga tao sa paghanga. Sila ay talagang dalawang low-level combat emperors. Munting kaibigan Xingju, ilang buwan na kitang hindi nakikita. Talagang sumulong ka mula sa high-level war emperor patungo sa combat emperor realm. Naging alamat ka sa kontinente. Ang antas ng talento na ito ay hindi pa nagagawa, at hindi kailanman matutumbasan sa hinaharap. Nang dumating ang dalawang matandang lalaki sa harap ni Xingju, ang kanilang mga mukha ay puno ng mga ngiti habang pinupuri si Xingju. Para silang matandang magkaibigan ni Xingju. Ang dahilan nito ay dahil nagkita na sila minsan ni Xingju. Sila ang dalawang elder na naglayo kay Wang Yanran mula sa Sacred Pill Clan. Masyado kayong mabait mga senior. Pinagsalikop ni Xingju ang kanyang mga kamay at sinabing may magalang na ngiti. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan nila ang dalawang elder na masayang nakikipag-chat kay Xingju, ang mga mukha ng mga tao mula sa Sacred Pill Clan sa likod nila ay puno ng pagtataka. Dalawang management elder ang personal na dumating para salubungin si Xingju. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang kasalukuyang posisyon ni Xingju sa Sky Martial Continent. Gayunpaman, ang kanilang pagkamangha ay ganap na nagyelo sa susunod na sandali. Master Xingju, bakit hindi mo ako sinabihan bago ka pumunta sa aking Sacred Pill Clan? Nagpadala sana ako ng mga tao para salubungin ka. Biglang umalangaw ang boses ng isang babae mula sa likod ng dalawang pinuno ng Sacred Pill Clan. Ito ang kasalukuyang pinuno ng Sacred Pill Clan, Lady Dan. Matapos lumitaw si Lady Dan, tila alam na niya ang dahilan ng pagbisita ni Xingju. Direkta niyang tinanggap si Xingju sa palasyong tinitirhan niya. Dahil sa pinakamahigpit na seguridad sa lugar na ito, maging ang mga tao mula sa Sacred Pill Clan ay hindi nang ahas na lumapit ng padalos-dalos. Master Xingju, hindi ka pumunta sa Sacred Pill Clan ko para makita si Yanran, tama ba? Sabi ni Lady Dan habang nakatingin kay Xingju na may singkit na mga mata. Haha, hindi ko ito itatago kay Clan Chief Dan. Sa ngayon, Xingju ay dumating para sa isang alyansa. Bahagyang ngumiti si Xingju at dumiretso sa punto. Alyansa. Alyansa ba ito sa Azura Palace mo? Nagkunwari si Lady Dan na nalilito. Hindi lang ang Sacred Pill Clan at ang Azura Palace.
Isa itong alyansa sa pagitan ng Azure Palace, ng Sacred Peel Clan at ng Beast Refinement Clan. Sabi ni Xingju nang may ngiti. Oh, pumayag ang Beast Refinement Clan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lady Dan nang marinig niya ang tungkol sa Beast Refinement Clan. Oo, bago ako pumunta dito, nakipagkasundo na ako sa Beast Refinement Clan. Ngayong paparating na ang kalamidad, kung malalabanan natin ito ng sama-sama, para sa kapakanan ng Santong Bato, hindi maiiwasang magkaroon ng away. Ang lakas ng Mystical Palace ay hindi maarok, at ang Beast City ay ambisyoso rin. Kung tayong tatlo ay hindi magtutulungan, hindi maiiwasang magdusa tayo ng malaking kawalan. Sa makatuwid, sa oras na ito, nararamdaman ko na dapat nating bitawan ang ating mga nakaraang sama ng loob at magplano para sa ating mga karaniwang interes. Sabi ni Xingju, na parang naramdaman niya ang pagbabago sa mentalidad ni Lady Dan. Hahaha, ako, Lady Dan, ay hindi matigas ang ulo na tao. Kung iisipin na si Hallmaster Xingju ay handang maging tagapamagitan upang malutas ang sama ng loob sa pagitan ng aking Sacred Peel Clan at ng Beast Refinement Clan. Dahil ang Beast Refinement Clan ay sumang-ayon, ang aking Sacred Peel Clan ay natural na walang ibang masasabi. Sumasang-ayon ako sa alyansa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang tumawa si Lady Dan. Upang maging patriarch ng Sacred Peel Clan, natural na hindi siya isang pangkaraniwang tao. Matapos malinaw na ipaliwanag ni Xingju ang sitwasyon sa harap niya, natural niyang masasabi ang pagkakaiba sa pagitan nila. Matapos kumpirmahin ang alyansa, hindi nagtagal si Xingju sa palasyo ni Lady Dan. Sa halip, sa pangunguna ng isang elder, tumungo siya sa kaibuturan ng Sacred Peel Clan. Ito ay isang magandang lugar, isang lugar para makapagpahinga ang mga kabataang angkan ng Sacred Peel Clan. Ang dahilan kung bakit pumunta si Xingju dito ay para maghanap ng tao. Iyon ang henyong disipulo ng Medicine Mountain Villa, ang kasalukuyang kahalili ng Sacred Peel Clan, si Wang Yanran. Sa napakalaking hardin na ito na may mga ibon na kumakanta at mga bulaklak na mabango, hindi mabilang na mga batang elite ng Sacred Peel Clan ang nag-uusap at nagtatawanan. Ang ilan ay tinatalakay ang sining ng alchemy, habang ang iba ay tinatalakay ang relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Sa hardin na ito, ang pinakakapansin-pansing bagay ay isang pavilion sa isang maliit na bundok. Sa labas ng pavilion, may 12-dosenang kabataang lalaki mula sa Sacred Peel Clan. Tila may pinagmamasdan sila, ngunit dahil napalibutan na ang pavilion ng mahigpit na kahit isang patak ng tubig ay hindi makalusot, hindi nila makita ang nangyayari sa loob. Naririnig lamang nila ang magandang tunog ng kudjerto na tumatagos sa karamihan. Munting kaibigan Xingju, si Yanran ay nasa pavilion na iyon. Sa sandaling ito, unti-unting lumalapit ang dalawang figure sa pavilion. Sila ay si Xingju at ang elder ng Sacred Peel Clan. Itong tunog ng Sither, ang kakayahan ni Senior Sister Wang sa Sither ay tila bumuti muli. Nang makita iyon, ngumiti din si Xingju, pagkatapos ay humakbang ng malalaking hakbang patungo sa mga tao sa pavilion. Matapos dumaan sa mga layer ng mga pader ng tao, kitang-kita ni Xingju na sa pavilion, may isang babaeng nakasuot ng puting roba. Ginagamit niya ang kanyang mga payat na kamay sa pagsasayaw ng mga kwerdas ng sitar, at may dalawang katulong na nakatayo sa likuran niya. Ang matikas na hitsura na iyon, kasama ng kanyang walang katulad na kagandahan at kakaibang ugali, ay sapat na upang agad na pumatay ng libu-libong lalaki, at ito ay si Wang Yanran. Napakaganda ng tunog ng Sither ni Wang Yanran, at sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na lalaki mula sa Sacred Peel Clan ay nahuhulog lahat sa magandang tunog ng Sither. Maging si Xingju ay hindi sinasadyang naakit dito. Ang kanta ay mahaba, ngunit sa huli, ito ay limitado. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natapos na rin ang magandang tunog ng Cupido. Magandang kanta. Matapos tamasahin ang magandang tunog ng sitar, hindi napigilan ni Xingju na pumalakpak at magsaya. Gayunpaman, ang hindi sinasadyang pagkilos na ito ni Xingju ang naging sanhi ng pagkabigla ng 12-dosenang mga tao sa paligid, dahil lahat ng tao dito ay may alam ng isang patakaran, at iyon ay napagkatapos tumugtog ng sitar ni Wang Yanran, hindi sila pinayagang pumalakpak sa kanilang kamay at magsaya, dahil makakaapekto ito sa mood ni Wang Yanran.